So yun mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. So ano ba ang ating kailangan at ating ipapaliwanag sa ating lahat? So ito po ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, no? Ito po ay patungkol na kanyang pinayag itong kanyang nasusulat, no? Kailangan po natin tong alamin. So ano ba ang meron dito? At ano ba ang kailangan nating alamin? So isa lang po ang ating kailangan alamin. Alamin po natin yung mangyayari dito sa mga taong pakitang tao lamang, na naghahangad na sila na talaga ang perpekto na talaga sila at marunong sila sa lahat ng tao. Marunong sila sa Panginoon. Alam nila na pinagbabawal ng Panginoon, na ayaw ng Panginoon na sila sambahin at tatawagin silang guro. Kasi pag iba kasi ang iba kasi ang interpretasyon ng mga tao pag ang guro ay sobrang mataas na sa kanyang sarili. So makikita rin ng mga tao na maganda pala kasi si guro kasi lahat ng alam niya, nalalaman niya lahat. Pero hindi po mga kapatid. Ang ibig po sabihin diyan, ang sabi ng Panginoon excuse me. Ang sabi po ng Panginoon, hindi niya gusto ang mga taong magpapatawag na guro. At isa pa, ayaw ng Panginoon na tawagin silang ama. No? Kasi ang ibig sabihin ng guro, isa lang naman talaga ang ibig sabihin ng guro. Si Hesukristo ang guro. Tapos yung ama, ang tatawagin natin ama, hindi po natin ama ang nagpapalaki sa atin, nag-aaruga. Minahal lang po natin sila bilang sila po nag-aaruga sa atin. Inahal po natin sila bilang nag-aaruga. Pero ang totoo, ang ama po natin ay nasa langit. No? Sumaliwanag po ang ating ama. Tapos yung guro naman, anak ng ating ama na nasa langit. Sino ba yon? Yon po ay si Hesukristo. Siya po ang ating guro. At siya po ang hari at guro sa ating mundo. Siya lang po. Ang ating ama nasa langit. Si Kristo ang guro natin. Siya po ang nagbantay sa atin. Siya po ay namalagi sa ating pagturo. At yung lahat ng ating binahagi sa Bibles ay galing po sa Kanya. So mga kapatid, tatalakayan natin to para hindi na tayo mainit pa at atin na po itong basahin. No? Let's go mga kapatid. Yan mga kapatid, dyan na po. Nakita na po natin yung ating tatalakayin ngayon. So basahin natin mga kapatid. Lahat ng ginagawa nila ay pakitang tao lang. At upang ipakita na napakarelihiyoso nila, nilalakihan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang laylayan ng kanilang mga damit. Mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal sa mga handaan at mga sambahan. At gustong-gusto nilang batiin sila't igalang sa mga mataong lugar at tawaging guro. Di ba? At gustong-gusto nila batiin sila igalang sa mga taong lugar at tawaging guro. So ibig sabihin mga kapatid, dito na nga sa sinabi ng ating Panginoon, ano ba? So basahin po natin dito sa Mateo 23:2 verse 7. At gustong-gusto nilang batiin sila't igalang sa mga mataong lugar at tawaging guro. So yun na nga mga kapatid, no? Hindi po naayon ng Panginoon dyan. Ayaw po ng Panginoon dyan sa mga ganyang ugali na magpatawag na guro ang mga tagalingkod ng ating Panginoon. So ang ibig sabihin po yan, pityos at pakitang tao lang po yan, na para po sila'y sambahin at galangin ng mga tao, para po sila'y ibigin ng ating Panginoong Diyos. Pero ang totoo, hindi po sila inibig ng Panginoon dahil po sa kanilang ginawang hindi naayon sa ating Panginoong Diyos. So patuloy natin mga kapatid. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro, dahil lahat kayo'y magkakapatid. At yung mga kapatid, no? Maliwanag po mga kapatid, lahat tayo'y magkakapatid. Lahat po tayo'y
magkakadugo. At isa lang po ang ating Ama at Guro. Walang iba ang ating Panginoong Diyos na nasa langit, ng ating Lord at tinawag Lord. Ang ating Guro ay si Jesucristo. Siya po ang nagligtas sa ating buhay. So, ang ibig sabihin po mga kapatid, pag once na tayo'y pumunta sa ating Ama, hindi po tayo makadirect sa Ama. Kasi, uuna muna tayo sa kanyang anak. Doon muna tayo pupunta sa kanyang Guro bago tayo pumunta doon sa kanyang Ama. Ganon kasimple ang kanyang ibig sabihin. No? So, patuloy natin ito mga kapatid. Isa lang ang inyong guro. At huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, dahil iisa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Yon mga kapatid, maliwanag mga kapatid, no? Maliwanag po nating nakikita na kailangan talaga ng ating Ama at ang ating Guro ay isa lang. Iisa lang ang Ama at ang Guro. No? Ano bang guro sa atin? Iba't ibang guro sa atin eh. Tinawag yan na maestro, maestra at mga tagalingkod ng ating Panginoon. Pero hindi po sila tinawag na guro. Maliban na lang talaga sa impretasyon ng mga tao na gustong magpatawag na guro. Pero ang ibig sabihin po niyan, hindi po talaga pwede tawagin yung mga taong guro. Kahit sino dyan, hindi mo pwedeng tawagin guro. Kasi ang guro natin, isa lang, si Jesucristo lang. Tapos yung ating Ama, so basahin po natin dito sa 9. Mateo 23 versikulo 9. At huwag ninyong tawaging Ama ang sino man dito sa lupa, dahil iisa lang ang iyong Ama, ang amang nasa langit. So maliwanag mga kapatid, no? Maliwanag po ang sinabi ng ating Ama ay nasa langit. Nasa langit po ang ating Ama. Wala na pong iba. Ang ating pong tatay at nanay, siya lang po ang nagluwal sa atin at naalaga at minamahal po natin sila dahil po sa kanilang pagpalaki sa atin. So, ginamit po lang po sila ng Panginoong Diyos para po sa atin. So mga kapatid, patuloy tayo. Huwag din kayong magpatawag na amo, dahil iisa lang ang inyong amo, walang iba kundi ang Kristo. So, yun mga kapatid, no? Mga kapatid, ang sinabi dito, basahin po natin, no? Sa chess. Basahin natin sa chess. Basahin. Huwag din kayong magpatawag na amo, dahil iisa lang ang inyong amo, walang iba kundi ang Kristo. So, ang ibig sabihin ng Kristo, si Jesucristo po yun mga kapatid. Si Jesucristo po yung ang tinukoy dito. Nang ibig sabihin na ang ating talagang kailangan paglilingkuran ay ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo bago tayo makapunta sa Ama, no? Ganon kasimple ang ating dapat gawin para po tayo manalangin at lagi po tayong manampalataya sa kay Jesucristo para makapunta po tayo doon sa kanyang Ama, no? So ganon lang po kasimple. So patuloy tayo mga kapatid. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay tataas ng Diyos. So maliwanag mga kapatid, no? Maliwanag po ang sinasabi dito. Basahin po natin dito sa 11, Mateo 23 versikulo 11. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod. No? So ibig sabihin mga kapatid, yung dakila sa atin, yung mas marunong sa atin na kalugod-lugod ng Panginoon, ayun ang maglilingkod sa atin. Paglilingkuran tayo ng mga paglilingkuran tayo yung binigyan ng Panginoon na para sa ating lahat na ibigyan tayo ng mensahe ng naayon sa ating Panginoong Diyos. So, yun po, no? So maliwanag naman po ang ating tinalakay ngayon dito sa ating ibinahagi mga kapatid, no? So, maliwanag po siya dahil po nakita naman talaga natin ang katotohanan. So, basahin natin sa 12. Ang nagpapakataas ang kanyang sarili ay ibababa ng Diyos. So mga kapatid, lahat po nagpapataas ng kanilang mga pride sa kanilang sarili
kung anong meron sila, wala po yan. Hindi po yan kalugod-lugod ng Panginoon. Ayaw po niya yan. Tapos dito naman tayo sa at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. So maliwanag mga kapatid, yung mga mahihina na mga tao, yung mga lalakas ay laging nagpapataas, yung mamahina ay laging nagpakukumbaba kasi alam nila yung dapat gawin. So yun mga kapatid, no? Maliwanag po sa atin ang ating tinalakay. So mga kapatid, hanggang dito na lang sa ating tinalakay at mag-ingat kayo palagi sa ating sa ating pang-araw-araw at sa ating lahat ng ating ginagawa, no mga kapatid. Naway pagpalain kayo Diyos sa ingatan at ilayos kapahamakan at mag-ingat kayo palagi. God bless to all, ingat kayo.